Mistake number 4 is nakikinig ka sa mga taong na walang resulta. Yung tipong nagsasabi ng huwag ka na mag-business, risky yan. Parang sinabi mo, nag-gym ako, hindi ko naman nakuha yung magandang katawan, huwag ka na mag-gym. Parang ganun, di ba? Anong klaseng argument yun? Yung mga office mate mo nagsasabing, imposible yan. Ang tanong, nakapag-try na ba siya? At yung tanong mo sa sarili mo, nagawa ba nila yung gusto mong gawin? Kung hindi, humanap ka ng ibang tao na kailangan mong pakinggan. Nangyari na sa akin to dati nung nag-e-commerce ako, kumikita na ako ng million nun. Doon ko nakuha yung first million ko. Pero, nung pinakilala ko yung sarili ko sa ibang mga tao, 2016 pa to tinanong nila kung ano daw yung ginagawa ko, sinasabi ko nag-online business ako. Grabe yung reaction nila, parang nandidirect. Kasi hindi pa kasi sikat yung online business noon, hindi pa siya totoong career. Parang sinabi mo, anong career mo? YouTuber. Dati parang, what the fuck? Ngayon parang, wow, mayaman ka na, milyonaryo ka na. Tapos meron akong isang kaibigan na nagsabi na, huwag ka na mag-online business, mag-physical business ka na lang para respetuhin ka ng ibang tao. At napinig ako dun. Nag-try ako ng restaurant, cafe, coffee shop to. Akala ko dahil marunong ako mag-marketing, gagana din ito. Hindi pala, bumagsak lahat. Bakit? Kasi hindi align yung skills ko at vision ko at yung gusto ko talaga dun sa business na yun. At malaki yung capital at risk na hindi ko na-anticipate. At alam mo na nangyari, nakinig lang ako sa isang tao kasi gusto kong ma-validate na totoong business owner na talaga. Kasi may physical store na ako. Pero yung nag-advise naman sa akin, hindi naman siya nagninegosyo. So minsan mahirap mag-take ng advice dahil may ego tayong lahat, di ba? Pero once na nakinig ka at i-check mo kung may katotohanan at kung tama naman, matuto ka at mag-improve. At huwag ka na makipag-argue sa mga tao na wala naman yung resulta na hinahanap mo. Either you win or lose, malus ka na lang or malugi ka na lang sa oras at energy, hindi sa pera.